mga sangkay, mayroong mga kumakalat ngayon ng mga pictures at mga posts tungkol kay Robin Padilla na bibirahin daw po si Erwin Tulfo. Matapos pagbantaan po si Alan Cayetano. Ang tanong dyan, mga sangkay, totoo ba talaga yan o baka naman fake news lang yan? Okay. So, ito pag-usapan po natin, mga sangkay. Kasi, um, kalat na kalat po ito ngayon sa social media. No? Ang tagahanap po talaga ako ng legit na balita tungkol doon. Pero ito yung na-discover ko. Okay? Pag-uusapan po natin yan ngayon. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, ito nga po ang ganap. Na ano ako, mga sangkay, dito kasi ang daming kumakalat. Actually, ito yung balita. Tingnan po natin. Hinamon ngayon ni Senador Robin Padilla si Senador Erwin Tulfo na subukan siyang unahin na bitbitin at kwilyuhan kung talagang matapang umano si Senador Tulfo. Dahil sa naging payag ni Senador Erwin ay umani na matinding atensyon ang naging tugon naman ni Senador Robin Padilla matapos siyang sagutin ang kontrobersyal na pahayag ni Senator Erwin Tulfo kaugnay ng usapin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Matatandaan na nauna nang sinabi ni Tulfo na handa umano siyang paalisin o pigilan ang sinuman magsagawa ng pagdinig ng wala sa tamang proseso. Maging si Senate President Alan Peter Cayetano ay kanyang nabanggit at sinabi pang kaya niya itong kwilyuhan kung kinakailangan na. Yan, totoo yun, mga sangkay. Sinabi po ni Erwin Tulfo. Actually, nagsorry na nga po yung tao. Bilang tugon naman ay diretsang hinamon ni Padilla si Tulfo na subukan siyang unahin na bitbitin kung talagang matapang ang naturang senador. Dagdag pa ni Senador Padilla na kung may nais umanong gawin laban sa kanya ay huwag na itong idaan pa sa mga bantang salita at gawin na lamang ng harapan. Dahil dito, lalong umiinit ang usapin sa loob ng Senado habang patuloy na pinag-uusapan ng publiko ang lumalalim na hidwaan sa pagitan ng ilang mga senador kaugnay na mga pagdinig at mga isyong kinakaharap ng Senado, lalong-lalo na ang usapin sa manumalyang flood control controversy. Okay, so ngayon, mga sangkay, hinanap ko yan. Kasi ito po yung mga lumalabas. Ayan, oh. Try me, unahin mo ako kung talagang matapang ka. Kang nayupak ka, sabi po dito. Ang taong matapang hindi ngawa ng ngawa, ginagawa na niya na lang. Mag-uutos ka pa ng usaa, wag na. Gawin mo na ng diretso. Kwelyuhan mo na agad, tapos isama mo ako dahil kung magpatawag man ng hearing ulit si SP Cayetano, tiyak 100% dadalo ako. Parang di naman. Ngayon, nanap ko to, mga sangkay. Ito, tinry kong hanapin siya. Kung totoo ba talaga. Kung mayroon pong legit na balita tungkol dyan. Kasi ganyan po tayo simula po nung medyo nag-mature po tayo sa pagdi-discuss ng mga ganitong klaseng topic. Hinahanap po natin yung legit na balita. Mga article, ang dami namang media sa Pilipinas, 'di ba? Ngayon, mga sangkay, ito, Panda Reports, ito, try me, unahan mo ako kung talagang matapang kang nayupak ka, sabi dito. Ito, YT Man PH, Manong Erwin Tulfo, may papalag na po sa'yo. Ayan. Ito, hindi to, mga sangkay, ibang statement to. Ito nakakatawa. Ginawan po ng, hindi siya AI, mga sangkay, pero ginawan po ng dub. Tingnan po ninyo yung parang voice over. So Senator Robin Padilla, walang ginawa. Alam mo, ikaw, Tulfo, ito lang masasabi ko sa iyo, pare. Asikasuhin mo yan, mga kapatid mo. Kita niyo, mga sangkay, gawa-gawa. Ito yung Erwin Tulfo, hinamon ni Robin Padilla. Unahin mo ako, try me.
Huwag kang puro dakdak at huwag ka nang magutos. Nakantokwa. Ano to eh? Wala talagang kakwenta-kwenta yung mga balitang to. Fake news to. Wala namang, ito nyo, Rust Flix. Hinamon si Erwin Tulfo sa gitna ng Senate hearing. Ilang yarda ba kailangan nila? Sabi ni Robin Padilla. Ewan ko ba bakit pinag-aawayan. Ito legit to. Ay, hindi ito legit. Ano to? Gawa-gawa lang din po. Ang dami po kasing ang dami po kasing manluloko ngayon sa social media pagdating po sa mga balita. Ito mo, oh. Ewan ko ba bakit pinag-aawayan pa ni na Erwin Tulfo at Pia Cayetano yung blue ribbon na yan. Tali lang yan. Bilang ko na lang sila ng tig-isang blue ribbon. Hindi. So, wala mga sangkay. Padilla, may patutsada kay Tulfo. Subukan po niya na kwelyuhan. Ito yung problema mga sangkay sa mga DDS din. No? Puna ko lang to. Ang hilig po nilang gumawa ng ganitong klase mga kwento. Kahit wala naman po sinabing ganyan si Robin Padilla. Ang nasisira po dito si Senator Robin eh. Ang bihira. Anak na Hindi to po ako namang papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. gagawa sila ng pampaviral lang to eh. Ayan oh. So sa madaling sabi, fake news to. Wala kang makikita ditong, ayan oh. Hindi ito yung sasabihin ni Robin Padilla. Malabo yan, mga sangkay. Ito, mga dati pa po itong video na to. Wala talaga. Ewan ko sinong gumawa niyan. Gumawa ng ganong klaseng statement na kunwari lang si Robin Padilla. Nakakahiya to, men. Sana, bigyan ng pansin to si Senator Robin. Tapos, ipahanap niya kung sino po yung nagpakalat nito. Ayan, unahin mo, 24 oras news today. Mga loko-loko talaga to mga DDS eh. Ito yung totoong statement ni Senator Robin Padilla. Ayan po. Wala po akong kaaway sa Senado at lalong hindi po ako naghahanap ng gulo. Kadugtong po ng aking pananampalataya ang unang pagbati sa lahat ng aking mga kasama sa plenaryo, maging sila ay kontrapartido. Ang paggalang ko sa lahat ay inaasahan ko ng paggalang din nila. Ang Senado po ay lugar ng debate at katwiran. Ang isyu at mga sagutan ng mga namumuno sa Senado ay simbolo ng demokrasya. Hindi rin po ako isang huwes para makipagtalastasan ng desisyon sa usapin na kung sino ang tama at mali. Ako ay isang Muslim at katutubo. Mistizo man ay natibo pa rin ang aking kultura at pag-uugali. Ang paghaharap o paghahanap ng gulo at pagbili ng away ay hindi kabilang sa aking pananampalataya at sa sinumpaang tungkulin. Ako'y pinahintulutan ng ala na maihalal para isulong ang kapakanan ng mga Pilipino, hindi ang aking ambisyon o pansariling interes. Yun yung totoo na statement niya. So sa madaling sabi, fake news po ito. Correct me if I'm wrong, guys, but naniniwala ko fake news po ito, mga kalokohan na to. Ayan o. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.